Ayaw mga V! Panahon na naman nga ng santol, kaya naman may request ng ulam ang hashtag pinklover and vlogger wannabe, kay V, kay Mr. B for today's video. Yes, at nag-request nga po tayo ngayon sa kanya na magluto ng sinantol. So ayan na nga si Mama V na expert daw sa pagbalat ng santol na may konting pakindat-kindat pa. So matapos nga mabalatan ni Mami V ay hinimay-himay naman natin siya ng ganito at pipigaan natin siya sa asin. Tapos mapigaan sa asin ay huhugasan naman natin ng tubig. Mga 3 beses nga siya gagawin mga V para po mawala yung sobrang pag-aasim ng ating santol. Kaya naman may proseso na ganito. Ayan mga V, nahugasan na nga natin siya at napigaan na din ng makailang ulit. Ngayon naman isasalang natin siya sa ating food processor. Mapabilis nga tayo mga V, kaya tayo gagamit ng food processor. Pero kung wala naman po ay kailangan natin siyang hiwa-hiwain ng maliliit. Pag ganito na nga po ang outcome ay pwede na. Pag mas maliliit nga mga V ay mas maganda. Doon nga po nababalatan natin ay ang ating sibuyas at bawang para naman po may panggisa sa ating sinantol. Syempre mga V, pwede na din natin itong isalang sa ating food processor para instant na maliliit na rin yung hiwa. O diba? Multi-purpose nga itong food processor na to or blender. So kung gusto mo din ito mga V, ilalagay ko po sa ating comment section. At ngayon nga po ay magsisimula na si Mr. B na magluto ng sinantol. Syempre, naglagay nga po siya ng mantika sa kawali at nilagay na ang bawang at sibuyas. Sunod po ay ang baboy or pork na maliliit ang hiwa. Mas maganda nga mga V kapag brownish na yung baboy, tsaka natin isasalang yung ating santol. Kailangan din mga V yung medyo nagmamantika na o lumabas na yung mantika ng ating pork. Halu-haluin nga lang natin mga V at medyo pakuluin pa natin. At ayan na nga, nilagay na nga po ni Mr. B ang santol. So syempre halu-haluin nga lang po na natin mga V para naman totally magmix ang ating mga sangkap. Pag nga kumukulo ng mga V ay ilalagay na natin yung ating ceiling green. So tinanggal nga po ni Mr. B yung buto niyan at yung pinakalaman sa gitna para matanggal ang anghang. Na po kagaya ni Mami V, ayaw niya na maanghang. So kung meron po kayong mga kasama sa bahay na ayaw na maanghang, pwede niyo rin pong gawin yung ganun. Pan nga lang muna natin sandali mga V para mapalambot pa natin yung baboy. Ngayon nga po ay ilalagay na natin itong ating crab paste. Yes, sabi ko nga po kay Mr. B ay subukan namin ito na ilagay instead yung traditional na bagoong. So ayan na nga mga V, konti nga lang po inilagay ni Mr. B kasi maanghang yung flavor ng crab paste at baka hindi nga po makain ni Mommy V. Sunod po ay nilagay na niya ang gata. So haluhaluin nga lang natin ulit mga V, ang favorite nating word na haluhaluin. So antayin nga lang natin kumulo hanggang sa lumapot o mabawasan pa ang sabaw. Mas masarap kasi ito mga V pag medyo tuyo-tuyo pa yung sabaw. So ayan mga V, kagaya ni Mr. B, tikim-tikim din pag may time sa ating niluluto. Panghuli nga po ay naglagay si Mr. B ng paminta at dahon ng sibuyas na hiniwa-hiwa. Aside sa pampalevel up nga siya ng lasa, ay level up din ng look or presentation ng ulam dahil nga sa dagdag kulay nito. Yan na mga V, at luto na nga ang ating sinantol. Itadakimasu! Sana nagustuhan niyo po ulit ang aming videos. Hope to share your blessings by sharing our videos. Arigatou gozaimashita!